Sa araw na ito, appreciate mo naman yung katabi mo dahil andito siya today kahit bumabagyo. Pwede ba natin palakpakan ng bawat isa? Dahil unstoppable siya. Kahit ayaw tumigil ng ulan, meron dito may mga bahay na binabaha sa loob, kagaya sa amin. Pagod maglimas ng tubig, di ba? Pero sabi ko nga, kahit may unos, may bagyo, hindi maganda ang panahon, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi mapipigilan na sumamba sa Kanya. Amen po ba? Because we have a lot of reasons to worship the Lord. We have lots of reasons to come together in this place to lift the name of Jesus because He has done something good in your life. Sa lahat po ng nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Can we just say, thank you, Lord? Thank you, Jesus. Tinawid mo ako today. Salamat, Panginoon, because I am here right now in your presence. And I am ready to worship you. I am ready to experience your salvation. I am ready to experience your power moving freely in this place. Hallelujah. Sa araw po na ito, we will remember what the Lord has done. Have you ever experienced yung lumalangoy sa pool, sa dagat, tapos bigla kang na-overwhelmed ng waves, ng water, muntik kang malunod, sinking experience, drowning experience, but someone came, saved you, kaya hindi ka nalunod. Sabi mo, you're just in time. Dahil muntik ka nang lumubog, pero merong sumagip sa'yo. You know, God is just like that. Maraming pagkakataon po sa buhay natin na para tayong malulunod. Parang it's the end of the line. Parang, Lord, ito na yung mga bayarin pero wala pa. Pero biglang may dumating na tulong. And you have recognized the power of God. You have recognized in your life, it is the hand of God that moved that day. Just thank God, Lord, thank you because you have provided. You're never too early and you're never late. You are always on time. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Let us remember, if you have that kind of moment in your life, remember it. And thank you. Jesus, I was tossed in the water
You were right there beside me. You were always on time. Let's sing. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, yes, you are. You were always, always, always on time. You are faithful, God. How you carry me, how you sustain me, Lord. So I worship you. Today we will declare, there's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship
are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nakakapakinig ngayon at nandirito ngayon. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay mga mananagumpay. Lahat na nandirito ngayon ay may mga bagay na ipagpapasalamat sa Panginoon. Marami po tayong ipapanalangin, marami tayong mga request sa ating Panginoon. But naniniwala po ako, mas marami pa rin tayong mga Thanksgiving na dala-dala ngayong araw na ito. Habang marami tayong hinihiling na mga bagay-bagay, yung mga tao naman sa ating paligid ay hinihiling na sana sila nasa kalagayan natin ngayon. Na sana sila may kakayahan, may maayos na buhay, may maayos na kalagayan ngayon.
na nakakalakad pa rin, na nakakasamba pa rin sa ating Panginoon, na may kagalakan pa rin. Wala pong masama na patuloy tayong manalangin, humiling sa ating Panginoon, but ngayong araw na ito rin ay araw ng pasasalamat natin sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay Kanyang iniligtas, tayo ay Kanyang pinagpala. Always count your blessings. Name them one by one, ika nga, ng awitin. Bilangin mo yung mga pagpapala mo, purihin mo ang Panginoon sa mga pagpapalang yun. Tignan mo, game changer yon. Mababago yung sitwasyon mo, mababago yung mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Kasi ang na-elevate na, hindi yung pinagdadaanan natin, kundi yung Diyos na kasama natin sa kalagitnaan natin ngayon, sa kalagitnaan ng ating buhay. Minsan po bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, daming pinagdadaanan ng mga tao, napakadaming pinagdadaanan ng ating bansa. Actually, kanina po, nakaredy na ako na pang malamig, pang umuulan. Na magbabago-bago talaga panahon no? Tapos mamaya dyan, biglang nagbago, napakainit naman. Paglabas namin kanina, pero nanggaling po tayo sa kung saan, sa mga lugar na kung saan yung iba sa atin dito bumabaha, yung iba sa atin dito ay medyo kinakabahan doon sa kalagayan ng ating location ngayon. Lalo na mas matagal sa atin yung tag-ulan sa bansa natin at unti-unti pang inaayos yung ating sistema patungkol sa pagbaha, patungkol sa ulan. At minsan, madalas po ay nagmumula dito yung mga stress natin. Nagmumula dito yung mga bagay na kung saan ikalulubog natin. Alam niyo po, sabi ng mga pag-aaral na bakit nagkakaroon ng matinding mental stress or minsan sagad na problema sa pag-uutak ang mga tao, especially number one sa Pilipinas, unang-una sa lahat sa Pilipinas. Alam niyo po, sabi ng pag-aaral, dahil daw po ito sa kahirapan. Pag hindi kinaya ng isang tao yung kanyang pinagdadaanan, may tendency na lumuwag yung kanyang tornilyo. May tendency na kung saan mawala siya sa kanyang sarili. At alam niyo po ba mga kapatid, according to World Health Organization, depression is a leading cause of disability. Ito po yung leading cause of disability sa buong mundo at pati na rin po sa ating bansa. Why? Bakit leading cause of disability kapag ikaw ay may anxiety, kapag ikaw ay gisa lahat may depression? Alam niyo daw po, during a depressive episode, yung isang tao na kung saan nakakaranas ng depressed na mood, feeling sad, irritable siya, empty siya, tumatagal na ng tumatagal ito, nagkakaroon siya, nawawalan siya ng interes sa kanyang ginagawa. Madalas po yan. Ganyan yung mga symptoms nito. Nawawalan ka ng interes sa mga ginagawa mo, nawawalan ka ng pleasure sa activity, nawawalan ka ng interes sa buhay na ito at maging sa kabuhayan. That's why depression can cause difficulties in all aspects of life. Sa school, nawawalan ka ng gana pagdating sa dream, productivity sa trabaho, pati yung negosyo natin, pati sa kaibigan natin, pati sa community, at pati kay Lord. And according to researchers, alam niyo daw po ba na may 12 billion productive work days are lost every year? Kung i-convert po natin itong tinatawag na 12 billion productive work days na nawawala per year dahil sa anxiety at depression alone, ito po ay may halaga na kung saan $1 trillion. $1 trillion ang nawawala because of this. Because of depression, because of anxiety. Ibig sabihin, hindi na makakapangarap yung isang tao, pwedeng may negosyo siya, iiwan niya yon. Pwedeng yung pagtatrabaho niya, bigla-bigla siyang mawawala, or hindi man mawawala, hindi na siya magiging productive, nawawala yung focus niya, nawawala yung pangarap niya, nawawala yung pera niya, nawawala yung lakas niya, nawawala yung drive niya. Ganito po kabangis itong anxiety. And even yung depression, once na naranasan ito ng isang tao, at lahat po tayo ay may tendency makaranas nito. Pagdating sa depression, yung iba diagnosed, but yung iba deeply felt lang.
Pero sa totoo, ganun na yung kanya nararamdaman. Ba't hindi naman lahat na malungkot, depressed? Pero still, hindi man depression yon, still may anxiety na pinagdadaanan. Ngayon ang tanong, paano natin maiiwasan ito? Hindi lang sa bansa nangyayari ito, kundi sa pamilya, sa negosyo, sa buhay, sa kabuhayan natin. Once na tayo ay kainin nito, unti-unti nang lumulubog ang isang tao. Biruin mo, $1 trillion a year ang nawawala because of depression and anxiety alone. Now, ang tanong, bilang mga mananampalataya, how can we experience God's intervention when we are drowned? Kapag tayo ay nakakaranas ng paglubog sa ating buhay, I don't know kung sino sa atin ngayon, lumubog yung lugar mo, lumubog yung sitwasyon natin sa buhay, lubog financially, lubog emotionally. How can we experience God's intervention when we feel like drowning? Kapag feeling mo ngayon parang lumulubog ka sa isang sitwasyon, I don't know kung ano yung specific na situation natin or area ng ating buhay na kung saan feeling mo na ikaw ay lumulubog. Paano mo mararanasan yung intervention ni Lord? At hindi lamang intervention ng ibang mga eksperto, si Lord na. Paano natin mararanasan ito? Napakaganda ng ating pag-uusapan dahil naniniwala ko, ayaw mo man, dadaan ka dito. Ayaw mo man, lahat tayo ay pagdadaanan natin ito. But wag natin hayaan na patuloy tayong malunod at patuloy tayong lumubog at mawala yung mga bagay-bagay, mawala na yung drive natin sa buhay, mawala na yung pag-asa natin sa buhay, mawala yung kabuhayan natin pati ang ating buhay. At naniniwala ko hindi nagkataon na mapapakinggan mo ang mensaheng ito. Naniniwala ko kakausapin tayo ng Panginoon, babaguhin tayo ng Panginoon, tutulungan tayo ng ating Panginoon. I want you to open your Bible with me in Psalm 42, verses 5 and 6. Psalm 42, verses 5 and 6. Tingnan niyo po maigi itong 5. Why are you depressed, O my soul? Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God and for His saving intervention. I am depressed, so I will pray to you while in the region of the upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar. Sabihin nga po natin, depressed. 2 beses, binanggit dito yung word na depressed. 5 and 6. At may binanggit pa dito na upset. At dito makikita natin na humihiling talaga siya ng kaligtasan, ng rescue. Napansin po natin yung susunod, yung last na sentence dito sa verse 5, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Another term for salvation is rescue. I don't know kung sino sa atin ngayon yung palubog sa isang sitwasyon na sinasabi mo, kailangan ko ng rescue dito. Kailangan ko ng rescue. By the way, the word depressed in Hebrew is shakak. Itong shakak na ito, yung binanggit dito na depressed, ang ibig sabihin nito is to sink, bring, cast down. Kaya po natin yan. Ngayon ang tanong, ano yung mga sitwasyon natin na nagsising tayo? Palubog. Yung iba sasabihin, lubog ako sa utang, lubog ako sa emosyon ngayon, lubog ako sa karamdaman, lubog ako sa sitwasyon, I don't know kung saan tayo nagsisink ngayon. O kaya feeling natin na pabagsak tayo ngayon. I don't know kung ano yung mga pabagsak na sitwasyon natin, palubog sa sitwasyon natin, but naniniwala ko na hindi nagkataon na mapapakinggan natin ito ngayong araw na ito. Mag-i-intervene ang ating Panginoon sa ating sitwasyon. So join me in our message today entitled, Finding God When Feeling Down. Finding God when feeling down. How can we experience God's intervention when we feel like drowning? Paano natin ma-experience yung intervention ng Panginoon kapag feeling natin
o talagang hindi lang feeling na nalulubog na tayo, nalulunod na tayo sa ating sitwasyon. Ulitin ko po, kaya mo mapapakinggan ito, may rescue na darating sa atin, ang ating Panginoon. I don't know kung saan man yan, kung di ka man dumadaan dito, lahat tayo dumadaan dito sa sinabing ito na depression ng Bible, pero itong depression na ito ay, ang ibig sabihin nito is to sink. Yung parang binababa ka, para kang nasa kumunoy, para kang hinihigop na papalubog ka ng papalubog at parang wala ka ng kontrol sa isang sitwasyon. Dalangin ko, katagpuin tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago, magsabi po ng malakas na Amen. Number 1, verse 5. Sabi dito, why are you depressed, O my soul? Why are you sinking, O my soul? Why are you upset? Tapos sabi niya dito, pagtapos ng question mark, na 2 beses, may exclamation mark na. Napansin mo to? Pagtapos ng 2 question mark na nakalagay dito, may mabigat na exclamation mark. Sinabi niya agad dito, wait for God. Wait for God. So how can we experience God's intervention when we feel like drowning? Unang gagawin mo, wait for God. Sabi nga po natin, wait for God. Maghihintay tayo sa ating Panginoon. Oy, napaka-importante. May huli tayong kinanta kanina. You're always on time. Yung word na wait po dito is the Hebrew word yahal. Ang ibig sabihin nun, sabi dito, wait for God. Nung lumulubog siya sa kanyang sitwasyon, ang sinabi niya dito, yahal. Ibig sabihin to wait, hope, expect, tarry, stay, trust. So kapag papalubog tayo, napaka-importante na sagutin mo ng ganitong exclamation point, yung question mark mo. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Ang unang-unang gagawin, wait for God. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Tapusin na tong buhay na to. Tapusin na to. Teka lang, sino ba? Sabi mo, wait for God. Ba't ikaw ang gumagawa? Ba't ikaw ang nangunguna? Huwag mong pangunahan si Lord. Pwede ba sabi mo sa katabi mo, huwag mong pangunahan si Lord. Sabi mo, wait for God eh. O ba't ikaw? Nauuna. Tayo mo si Lord. Kaya lang kasi, nagkakatalo, pag yung term na wait eh, napaka-importante nito eh. Yung wait na ito, ang ibig sabihin, to hope, expect, tarry, stay. What does wait for God mean? Ano ba ang ibig sabihin ng wait for God dito? First, wait for God expectantly. Ang ibig sabihin pala that you are waiting for God, hindi yung basta-basta tumutulala. Ang ibig sabihin, may sense of expectation. Tandaan, tinatamaan ng depression, kinakain ng depression, ng anxiety, ang taong nawawalan na ng pag-asa. Yung taong wala nang inaasahan, nawawalan na siya ng inaasahan. Yung tao, once na nawalan na tayo ng pag-asa, once na nawalan na tayo ng inaasahan, dito na tayo unti-unting kinakain. Dito na tayo parang kinakain ng kumunoy. Dito na tayo lumulubog. Sinabi ko nga, yung word na depressed dito, ang ibig sabihin, to sink. Kapag may sinking experience ka, napaka-importante, wait for God. You should expect. Napaka-importante ng sense of expectation. Sinabi po ni Samuel Smiles, hope is the companion of power, the mother of success. For who so hopes strongly has within him the gift of miracle. Kapag napaka-strong nung expectation mo, ng hope mo, nasa kanya yung gift of miracle. Napansin mo maraming mga sitwasyon na parang parang wala nang way out sa isang sitwasyon. Ang ginawa mo lang naman, di ka lang umayaw eh. Hindi, meron yan. Maaalpasan ko tong sitwasyon na ito. Hindi sumusuko ang isang tao na may inaasahan pa eh. So once na nawala ka na ng inaasahan, doon ka na bumibigay. Yung pag-feeling mo na exhaust mo na, lahat ng nilapitan mong kaibigan, lahat ng libro na pwede mong basahin, lahat ng mga pag-aaral na pwede mong pakinggan, lahat ng pangangaral, na parang ang dating na exhaust mo na.
Doon ka na bumibigay eh. Once na nawala na, itong sense of expectation na ito. Nakuha po natin yon. Ang maganda dito, pwedeng mawalan na ng kakayahan ng tao. Pwedeng mawalan na ng kakayahan yung mga bagay-bagay sa ating buhay, yung mga nasa paligid natin. Pero sinabi dito, wait for God. Pwede kang hindi na makaasa sa tao, pwede kang wala nang maaasahan sa tao, pero makinig ka maigi, kay Lord may maaasahan ka pa. Hindi mawawalan ang Panginoon ng kapamaraanan sa iyong buhay, kaya laging may pag-asa sa ating Panginoon. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Wait for God expectantly. Hanggat nasa iyo itong hope na ito, hanggat may sense of expectation ka, hindi ka bibigay. Because when you have lost hope, you have lost everything. Once na nawala na ito, kaya tinapatan niya agad ng exclamation point dito, wait for God! Yung mga questions sa buhay mo, kinakailangan matapatan mo yan. At kung wala ka ng maasahan na iba, ang pinakamatindi talaga, walang iba kundi ang Panginoon. Wait for God expectantly. Second, ang ibig sabihin nitong wait for God na ito, it means wait for God enduringly. Kasi nga, yung word na wait dito, yung yahal, ang ibig sabihin nito is to tarry. Ang ibig sabihin po ng tarry is to stay longer than intended. Kaya ano sinabing wait for God dito, hindi yung wait lang. Mga 3 segundo, hindi. Bakit kinakailangan pagdating sa waiting, pagdating kay Lord, bakit napansin nyo po, pansinin nyo yung Bible, ang daming wait for God. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Uy, grabe no? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Anong meron sa waiting pagdating sa Panginoon? Nakawa natin yon. Bakit kinakailangan matuto ang tao ng waiting? Kasi dito ang issue, hindi naman yung problema eh. Hindi lang yung problema eh. Ang issue dito, yung matututuhan mo eh. Kasi sa panahon ng paghihintay, doon nabibuild yung karakter ng isang tao. Ang isa sa pinakamabilis na may attention span ay yung bata. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon ay matagal akong nagturo sa mga bata. Naging superintendent din po ako sa mga bata sa kids ministry. Mahirap ang turo sa bata. Hindi pwedeng preach ka dyan ng 15 minutes. Yung attention span niya, napakabilis. Kinakailangan i-drive mo yung point doon. Yung lesson mo for 5 minutes, minsan nga wala pa. So dapat napaka-creative mo doon. Nakuha po natin. So sa mga ganitong bata, kaya tinuturuan natin silang mag-wait. Pag unti-unti na silang lumalaki, why? Bakit kinakailangan ng waiting? Hindi lahat ibinibigay. Kasi sa panahon na yan, doon natetest yung emotion natin, doon natetest yung ating karakter. Doon tayo nakikita. Sa panahon na kinakailangan mo maghintay. Hindi basta-basta ka gagraduate. Hindi ka basta-basta si sweldo, magtrabaho ka ngayon, may sweldo ka na bukas. Hindi sa lahat ng panahon ganon. Kinakailangan matuto kang maghintay. Hindi porket tumibok ang puso mo, mag-asawa ka na agad. Hindi porket napikon ka sa isang tao, hiwalay mo na agad. Nakuha natin, hindi agad-agad, importante yung waiting dito. Napaka-importante nung direksyon ng Panginoon. Napaka-importante na pagtitiisan mo. Wait for God expectantly and enduringly. Stay longer than intended. Pwede kasing nanalangin ka ngayon. Bakit may sagot ang Panginoon na hindi lang yes or no? Bakit minsan may wait? Kasi gusto ng Panginoon, matuto tayo dun sa sitwasyon na yon. May binibuild sa atin ng Panginoon. Kasi malay mo, balang araw, may ganito ka pala ulit pagdadaanan, kaya mo na ngayon. Napaka-importante that you should wait for God. Umaasa, habang naghihintay, umaasa. Habang naghihintay, nagpapatuloy. Habang naghihintay, dapat doon ka nag-gain, nag-i-endure. Stay longer than intended. So sa mga feeling mo ngayon, lumulubog ka, nagsisink ka ngayon yung emotion mo, yung isip mo, yung buhay mo, stay longer than intended. Tiis lang. Kapit lang. Kaya pa yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pa yan.
Kung yun dati, mabilis kang mairita, sabi dito, stay longer than intended. Matuto kang i-endure yung mga sitwasyon na yan. Para nang sa gayon, pag tama ulit ng unos, pag tama ulit ng mga challenges sa buhay natin, mas kaya mo na. Kasi ang issue dito, hindi lamang yung mga material things na napasayo nung panahon na kung saan nangangailangan ka. Napaka-importante nito yung lesson. Napaka-importante dito yung karakter na na-develop sa atin. Wait for God enduringly. Remember that many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Maraming mga tao matalino naman eh. Bakit sila nag-fail? Ang kulang sa kanila yung karakter na ganito. Patience. Matalino naman. Kaya lang, bumibigay. Aanhin mo sa trabaho yan. Aanhin mo sa company mo yan. At aanhin naman tayo ng mundo. Bigay naman tayo ng bigay. Ibig sabihin, bigla-bigla na lang tayong sumusuko. Many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Matalino naman ito. Kaya lang bugnutin. Matalino naman ito. Kaya lang mabilis umayaw. Remember that it's very hard to beat the person who won't give up. Mahirap talunin ang isang tao na hindi nag-give up. Kahit nasasaktan, kahit na bumabagsak, bumabangon pa rin. Nakuha po natin, madami sanang magaling, kaya lang mainipin. Madami sana ang magaling. Alam ko, magaling ka na eh. Lahat tayo may gift naman. Lahat tayo may skills. Lahat tayo may, sabihin na natin, may kakayahan tayo, may strength tayo. Pero sayang ang lakas na yan. Sayang yung pinag-aralan na yan. Sayang lahat ng pinagpapapanood mo ng mga motivation. Sayang lahat ng pinag-aralan natin. Kahit nag-aral ka pa ng 10 taon, pagdating ng 1 linggong pagsubok, bumigay ka, burado ang lahat ng yun. Kaya tapatan mo ng exclamation point na wait for God, yung mga paglubog na sitwasyon. Wait for God. Sabi nga po ulit natin, wait for God. Diyan mo na may experience ngayon si Lord. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. So habang naghihintay ka, eto na, tignan niyo po, nakakapag-renew ka ngayon ng strength. Sabi sa Book of Isaiah. Grabe pala, no? You're just waiting for God. But hindi mo alam, lumalakas ka na. Kaya sa mga tao na kung saan habang sila'y naghihintay sa tugon ng Panginoon, sa rescue ng Panginoon, nananalangin pa rin sila, umaasa pa rin sila sa Panginoon, habang ikaw ay naghihintay sa Panginoon, lumalakas ka. Habang naghihintay ka sa Panginoon, they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sabing ganon, napaka-importante nun kapatid, just wait for God. Kasi yung waiting na yan, sa ating Panginoon, nagde-develop yan ng strength. Nagde-develop yan ng lakas sa atin. Na kung saan di mo namamalayan. Pwede naman, eto tignan mo, pwede naman sabihin ng Panginoon, eto na. Halimbawa, nangangailangan yung anak mo, yung isang tao. Eto na, may pera ka naman. Eto, kailangan niya, eto. Kaya lang, ang problema, bigay ka ng bigay, wala na siya natututunan. Yung mga binigay mo, bukas makalawa o mamaya lang, ubus na lahat yun. Why? Hindi natuto ng discipline. Walang karakter na natutuhan. So, importante itong waiting for God. Kasi doon nagde-develop yung strength. Doon tayo nagde-develop na kung saan diskarte natin sa buhay. Kapo natin yun. Natututo tayong dumiskarte sa sitwasyon natin. After ng diploma, kailangan may diskarte. Kinakailangan madiskarte ka at dito mo magigain yan sa panahon na naghihintay ka sa ating Panginoon. Doon kasi siya kumikilos. Na kahit na wala ka pa sa iyong mga kamay, pero still umaasa ka, di ba? Wait for God expectantly. You're hoping na kung saan timing ni Lord hindi timeline ko Importante yung pagpaplano sa Bible. Importante yung nagpaplano because if you fail to plan, you plan to fail. But yung mga plano natin, minsan, hindi lahat yan nasusunod. Kasi nga, meron tayong sariling timeline, pero may timing si Lord. At yung timing ni Lord, yan lagi ang the best. Amen po ba?
The best lagi yung timing ni Lord. Alam niya yan. Just wait for God. Paano maghintay sa Panginoon? Expect and endure. Expect and endure. Makikita mo, yung palubog na sitwasyon mo, unti-unti ka nang lumulutang sa sitwasyon na yun kasi may inaasahan ka. Pangalawa, how can we experience God's intervention when we feel like drowning? Ito maganda, verse 5. Tingnan niyo po. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. Number 2, praise God. Sabi nga po natin, praise God. For I will again give thanks. For I will again, sa ibang translation, praise God. For His saving intervention. Praise God. Alam niyo po, isa ito sa pinakamagandang ending dito sa passage natin. Actually, yung passage ng Psalm 42. Why? Kasi yung psalmista dito sa passage na ito, nagde-declare siya na kung saan kahit na hindi niya maintindihan yung sitwasyon niya, nahihirapan siya, hindi siya hihinto sa pagpupuri sa ating Panginoon. Napakagandang karakter na kahit na wala pa, hindi ka nagtatampo. Isa sa katangian ng isang tao, minsan, tulungan mo yan ng 10 beses, tignan mo. Tulungan mo 10 beses, sabi mo, sige na, 1,000 times tulungan mo. Huwag mong pagbigyan ng 1 beses. Yung mga pangkaraniwan tao magtatampo agad. Nabilang yung hindi mo nagawa na isa, pero hindi binilang yung 1,000 na ginawa mo. Ganon ka-ungrateful ang mga tao. Hindi man lahat. Ganon ka-ungrateful. At madalas, hindi lang sa kapwa-tao niya ginagawa yon. Ginagawa niya yun sa Panginoon. Hindi ka lang napagbigyan ngayon ni Lord. Kasi may tinuturo sa'yo, nagtampo ka na agad. Pwede ba yung tampo gawin mong worship? Magpuri ka pa rin? Kasi alam mo, karapat dapat pa rin purihin ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, alam niyo po, sabi dito, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Now the question is, how to praise God? Paano ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Paano ba yung, alam mo yun, yung authentic na pagpupuri sa Panginoon? Makikita mo, number 1, praise God continuously. Kaya ano mapapansin niyo po dito? For I will again give thanks to my God for His saving intervention. For I will again praise God for His saving intervention. Sabihin nga po natin, again. Napaka-importante nito. Kaya mo pa rin bang magpuri sa Panginoon sa panahon na kung saan wala pa sa kamay mo yung inaasahan mo? Will you still, o kaya sabihin na natin, mahal mo pa rin ba yung nanay at tatay mo kahit hindi nabigay yung gusto mo? Karakter. Sasamba ka pa rin ba sa Panginoon kahit wala pa yung mga bagay na ipinapanalangin mo? For I will again give thanks to my God for His saving intervention. Again. Gagawin mo pa rin ba? Magtatrabaho ka pa rin ba ng tama kahit na hindi ka napagbigyan dun sa leave mo? Or gagawin lang natin yung tama kapag puro yes at puro ura-urada yung nakukuha natin sa buhay? O gagawin mo pa rin yung tama dahil yun ang tama. Kahit na wala pa sa iyong mga kamay yung mga bagay-bagay. Ganon din kay Lord. Magpupuri ka pa rin ba sa Kanya? Sasamba ka pa rin ba sa Kanya? Sa panahon ng dumadaan ka sa ganitong sitwasyon. Habang naghihintay ka, habang wala pa. Praise God continuously. Ito ang inaasahan natin sa Panginoon. At dito, listen to this, at dito mo makikita yung authenticity ng puso ng isang tao. Sa panahon na kung saan, uulit na. Uulit na siya sa tamang ginagawa niya. Kasi minsan, alam niyo po, matitest mo naman yung isang tao, hindi sa minsang ginawa niya. Matitest mo yung isang tao kapag lagi niya nang ginagawa ito. Ibig sabihin nun, habit niya na yon. So si Lord, nagtuturo sa atin dito ng habit of praise, ng habit ng worship.
Magsasamba ka pa rin ba sa Panginoon? Magpupuri ka pa rin ba sa Kanya kahit na dumadaan ka sa ganitong sitwasyon? Kahit na bagyo, a-attend ka pa rin ba sa gawain? Mananalangin ka pa rin ba? Even if you don't feel like praying. Dito mo makikita yung authenticity. Hindi lahat ng tumanggap sa Panginoon na nakita natin ay naligtas. Hindi ko po hinuhusgan. Meron naman talaga naligtas. Pero meron mga tumanggap sa Panginoon, kunyari lang. Bakit? Makikita mo kasi yon sa susunod na gagawin niya. Nakuha mo, kapatid? Kapag ang isang tao, hindi mo agad yan matitest yung authenticity niyan sa isang beses mo lang ginawa. Kaya importante yung lagi mo siyang ginagawa. Importante yung habit. Kasi hindi mo pa makikita na authentic na talaga yun, nakapag-build ka na ng karakter eh. Kaya importante itong again. Kasi dito lilitaw, eto na ako. Napansin niyo po, para makapag-develop ka ng isang habit, it will take you 21 days to 30 days para makapag-develop ka ng isang habit. Ako po ngayon may dinedevelop ako ng isang habit na nanalangin ako at naniniwala ko yun ng impression sa akin ng Panginoon that I should do it for 1 month. Kasi dati, pag may binibuild po ako na skill, ginagawa ko yun for 1 year to 2 years. Sabi sa akin ng spiritual father ko, si Dr. Eli Javier, na if you want to become a master sa isang bagay, gawin mo yon sa loob ng 1 taon hanggang 2 taon. So, inisantabi ko yung mga bagay-bagay at dito ako nag-focus dito sa bagay na ito. At yun ang ginagawa ko. Pinaka-basic, 21 days. Gagawin mo pa rin ba yung pananalangin in 21 days, in 30 days, in 1 year, kahit na wala pa yan, na yung pinapanalangin mo. Kasi doon na nakikita yung karakter mo. Praise God continuously. Magpupuri ka pa rin sa Panginoon, gagawin mo pa rin ito, may again ka pa rin. Kahit na wala pa. Praise should have a component, tandaan natin, of respect and relationship. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. Napansin mo, nandoon pa rin yung respeto niya to my God. At importante rin yung my. Ang pagpupuri sa Panginoon ay may component ng respeto sa Kanya. Pangalawa, relationship, my God. You must have a relationship with God. Napaka-importante, mas authentic yung gagawin nating papuri. Pwede ka naman kumanta sa, alam mo yon, sa video okay. O kaya kung saan-saan. Kanta tayo na kung saan wala naman tayong relationship kay Lord. Kaya importante yung relationship kay Lord, mas authentic siya, mas buo. Praise God. Sabihin ko po natin, praise God. Praise God continuously and praise God confidently. Kaya nakalagay po dito, for I will again give thanks to my God. For what? For His saving intervention. Naniniwala siya na habang sinasamba niya ang ating Panginoon, darating yung kaligtasan ng Panginoon, mag-i-intervene ng Panginoon. May intervention. Kung wala nang magawang intervention, yung kanyang mga nilalapitan, kung wala nang magawang intervention, yung mga doktor sa kanyang paligid, natawag din doon, di ba, intervention. Sa mga ganong, anong intervention ang gagawin mo? Dito sa karamdaman na ito, dito sa kanyang pinagdadaanan, wala na exhausted na Pero sabi niya, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Confident siya na kahit wala nang iba, kahit na wala na ang iba, confident pa rin siya na si Lord meron pa. Confident siya na kahit na ubos na ang iba, si Lord hindi mauubusan. Are you confident na mawalan na ang iba, pero si Lord hindi mawawalan? Lahat po ng confident dito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. The writer says that although he is sad and upset, he will still trust God. Naniniwala siya na mag-i-intervene ng Panginoon. Kaya importante yung papuri sa Panginoon. Di ba? Yung mga nakaraang pinag-usapan po natin. Sa panahon na palubog ang sitwasyon mo, dapat paangat yung mga ginagawa mo. Nilulubog ka na nga ng ibang tao palubog ka pa. Nilalait-lait ka na nga, nagda-drugs ka pa. Nagbibisyo ka pa. Napansin mo? Ang ginagawa sa atin ng mundo at ng kaaway, the more na inilulubog ka, palubog din yung kilos natin. Kaya yung papuri sa Panginoon, pataas. Yung pananalangin, pataas yan.
Yung pagbabasa ng Bible, pataas yan kasi hindi salita ng tao ang inaasahan mo, kundi salita na nasa itaas na kay Lord. Kinakailangan makita natin, palubog ba ako sa sitwasyon? Kumusta sinasabi mo? Paangat ba yung mga words mo? Paangat ba yung ginagawa natin? Tandaan natin, ang papuri ay pataas. Ibig sabihin, kahit na may problema ka, pero sumasamba ka, kahit na may problema ka, nagpupuri ka sa Panginoon, naniniwala ka na mag-i-intervene ang ating Panginoon, natutugon ng Panginoon, because when praise goes up, blessings come down. Every time na naitataas ang Panginoon, bumabagsak ang ating sitwasyon na kung saan nagpapabagsak sa atin. Itaas mo ng Panginoon, tignan mo, kakayanin mo yung mga pinagdadaanan mo. Come on, praise the Lord! Praise God! Every time you praise God, every time na tayo umaawit sa Panginoon, every time na nagde-declare ka ng glory ng ating Panginoon, sinasabi mo, I'm so confident na mag-i-intervene ng Panginoon. Sino sa atin ngayon may mga pabagsak na sitwasyon? Pabagsak yung finances mo, pabagsak yung emosyon mo, lahat tayo dumadaan dyan. Lahat tayo dumadaan dyan. Noong nakaraan ba naman, tinanong ko si AI, si ChatGPT. Tell me something about Dr. Julius Sardawa. Sabi niya, napaka-analytic ko daw. Hindi daw ako susuko. Pero overthinker daw ako. Sabi ko, inusgahan pa ako na itong anong to. Siguro may panahon kasi nagre-research po ako about dun sa ginagawa kong book na Overcoming Overthinking. Doon siya bumase. Pero tinitignan ko rin sa sarili ko, may sitwasyon pala na gano'n ako. Na hindi ako sumusuko sa isang bagay, pinag-iisipan ko siya, hanggat walang solusyon. Na kahit na minsan patulog ka na, nag-strategize ka pa. Na sana sabi ko hanggang panaginip, mangyari ito, may katugunan. Pero hindi lahat ng gusto mo na biglain, mangyayari eh. Kaya nga, wait for God. Timing ni Lord. At hindi timeline mo lang. Kasi doon may tinuturo pala si Lord na lesson sa atin. Pangalawa, will you still praise God? Even yung situation natin ay palubog. Ulitin ko, ano yung palubog na sitwasyon mo ngayon? Doon mo itaas si Lord. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. When praise goes up, blessings come down. Nilulubog ka na ng ibang tao, itaas mo si Lord. Nilulubog ka na ng sitwasyon, dun mo itaas ang Panginoon. Lahat po yan, every time na palubog yung sitwasyon natin, dun ka dapat excited mag-church. Every time na palubog yung finances natin, dun ka dapat excited lalo na magbigay kay Lord. Ulitin ko po, iba ang kapamaraan ng Diyos sa kapamaraan ng mundo. Marami pong beses na kung saan lubog ako financially, doon lalo ako naging generous kay Lord. Yan lagi ang pantapat sa kalaban. Palubog ka na nga, itatago mo pa yung 20 mo kay Lord. Palubog ka na nga eh. Napansin mo sa Bible, yung woman of Zarephath, wala na nga sila makain. Silang, nung anak niya, yung widow na yun, wala na nga sila makain. Binigay pa sa propeta yung pagkain nila. Sa panahon natin, ibabas yan ngayon. Ay mo, walang kwentang propeta to, walang puso, itong pastor na to. Nagpapatay sin offering pa kayo. Wala kayong mga silbi, nahihirapan na yung mga tao. Alam mo yung ano, pero sa Bible, ano nangyari? Nung ibinigay niya yon sa man of God, ano nangyari? Hindi na sila naubusan mula nun. Nasasyak sila, saan nanggagaling to? Di ba binigay na namin ito? Ganun nga eh. Tandaan natin, little becomes much when we place it into the master's hand. Kahit na 5,000 yung kakain sa 2 isda at 5 tinapay, pag binigay mo sa kamay ng Panginoon yan, dumadami yan. Kaya yung mga bagay na meron tayo, bigay mo kay Lord, maniwala ka, bukas makalawa, hindi ka na mauubusan. Dahil si Lord na may hawak ng mga bagay sa buhay mo. Praise God, purihin mo pa rin ang ating Panginoon, huwag kang hihinto. At ito pang 3, last but definitely not the least. Gusto natin when you feel like drowning, paano mo mararanasan si Lord doon? Wait for God. Sinabi natin, expectantly, wait mo ang Panginoon, enduringly, and doon ka makakagain ngayon ng strength. Para ka doon nagre-renew ngayon yung strength mo.
Di ka na masyadong, lalabas doon yung pagiging bugnutin mo, pero pinaglalabanan mo, mamaya dyan, wala na. Okay na, sasabayan mo ngayon ng papuri kay Lord. Bumabagsak yung sitwasyon, pabagsak yung kita ng company, pabagsak yung ating emosyon, pero ikaw, pataas naman yung direction mo. Pupurihin mo pa rin ang Panginoon, knowing that God will intervene. Dito, susunod, verse 6, my soul is in despair within me. Therefore, I remember you from the land of the Jordan and the peaks of Hermon from Mount Mizar. Therefore, I remember you. How to experience God when feeling down. Number 3, remember God. Sabi nga po natin, remember God. Yung kanina, wait for God. Nag-i-expect ka. Okay? Nag-i-endure ka. Pangalawa, praise God. Itataas mo ang Panginoon knowing that He is in control. That He is still sovereign. Pangatlo, my soul is in despair within me. Therefore, I remember you. You have to remember God. Kailangan malinaw sa'yo na kailangan mo talaga ang tulong ni Lord. Remember God. Ano pong ibig sabihin nito? Na I remember you from the land of Jordan and the peaks of Hermon. Ano ibig sabihin niya dito na I remember you? Ibig sabihin, be honest that you need God. Kasi bakit ako lalapit kay Lord kung hindi ko naman siya kailangan? Pwedeng sa iba ako lumapit, hindi kay Lord. Alam niyo po, ang pananalangin, ito ay declaration, ito ay pagsasabi na Lord, kailangan kita. More than anyone. Dito ka nagiging honest ngayon, Lord, I'm so weak. Hindi ko po kayang mag-isa ito, Panginoon, kung wala ka. So dito nagiging honest ka sa sarili mo na kung saan kailangan mo si Lord. Kasi kapag hindi mo naman kailangan si Lord, ang Panginoon, bakit ka pa mag-pray? Bakit ka pa nalapit? Kaya every time hindi tayo nag-worship kay Lord, hindi tayo nananalangin, indirectly sinasabi natin, I can do it on my own. Kaya ko itong mag-isa. Hindi ko kailangan si Lord sa buhay ko. Kaya be honest that you need God. Kaya yung mga taong mapanalanginin, yung mga taong sumasamba sa Panginoon, ibig sabihin, nagiging honest sila na sa akin lang, guguho naman ang buhay ko. Sa akin lang, wala naman itong mga bagay na ito. Kaya kapatid, makinig pumaigi, huwag kang tatamarin manalangin. Huwag kang tatamarin na dumalo sa mga gawain na katulad nito. Huwag kang tatamarin. Kasi ito ay isa ring deklarasyon. Ito rin ay declaration na sinasabi, honest, Lord, I want to be honest with you. Kung wala ka, wala itong lahat ng ito. Kung wala yung pagpapala mo, Panginoon, kung wala yung habag mo, kung wala yung talino, kung wala yung lakas mo, wala naman itong perang ito eh. Wala naman ito, mga bagay-bagay na ito, that apart from you, Lord, I can do nothing. Alam niyo po, the hardest form of truth is being honest with yourself. Minsan mahirap yan. Kung meron man numero unong pinagsisinungalingan ng tao, sarili niya. Natotoo naman, nararamdaman niya yon pero hindi niya inaamin na kailangan niya. Jeremiah 17:9. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? The heart is deceitful. Di mo kailangan si Lord? Okay ka lang? Okay ka lang ba? Di, okay lang ako. Sagot mo lang, sagot mo pa lang, halatang hindi ka na okay eh. Ba't sinasabi mong okay ka? Hindi mo gagamutin ang isang karamdaman na hindi mo naman aaminin na meron ka nun. Hindi ka magkakaroon ng kalakasan pag hindi mo inamin na mayroon kang kahinaan. So sa paglapit natin sa Panginoon, sinasabi natin, inaamin ko na mahina ako. Ayaw ko na magsinungaling sa sarili ko. Stop lying to yourself anymore. Kailangan natin ang ating Panginoon. Remember God. Ito, every time you remember God, nagiging honest ka sa sarili mo. Pangalawa, be hungry for God. Ibig sabihin that you remember God, lalo kang nagugutom, nauuhaw sa Panginoon. Ang ganda nito. Tignan niyo po. Verse 6. I am depressed. Tignan niyo po I am depressed. So I will pray for you.
Be hungry for God. By the way, tutuloy ko lang po para mas maganda-ganda ng konti yung kita natin dito sa nangyayaring ito. Okay, para mas makita natin ng buo yung pinagdadaanan nitong salmistang ito. I am depressed, so I will pray to you. Tingnan niyo po, while in the region of Upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar. So perhaps, itong salmistang ito, kaya siya may depression, kasi wala siya doon sa Jerusalem. Okay? Wala siya doon sa Jerusalem. Aangat ka lang ng konti, yung text natin, 5:6, angat ka ng 4, 3, 2, mababasa natin. Malayo siya sa Jerusalem. Kasi yun yung lugar na kung saan doon sila sumasamba sa templo. Okay, by the way, yung Jerusalem, ang ibig sabihin din yan, house of bread. Na doon mo makukuha yung satisfaction mo kay Lord. So kaya ganito, malayo siya doon sa lugar na yon. Malayo siya sa pananambahan. So dito, gutom na gutom siya. Uhaw na uhaw siya. Nakakaranas siya ng grief, nakakaranas siya ng depression. Ngayon dito, I am depressed. Anong ginawa niya? Wala na nga ako dun eh. Di gumawa ka ng solusyon. So I will pray to you. Habang nandito pa ako sa sitwasyon na ito, ganda nito, habang nasa biyahe pa ako, habang nandito pa ako sa sitwasyon, habang dumadaan ka dyan sa pinagdadaanan mo, anong ginagawa mo? I am depressed, so I will pray to you. Sinabi po ni John Piper sa kanyang libro, A Hunger for God, our appetites dictate the direction of our lives. Yung gutom mo, yun ang mag-dictate ng direksyon mo. Whether it can be the cravings of our stomach, the passionate desire for possessions or power, or the longings of our spirit to God. But for the Christian, the hunger for anything besides God can be an arch enemy. While our hunger for God and Him alone is the only thing that will bring victory. Yung appetite natin, yun ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Saan ka gutom? Pag gutom tayo sa pera, kahit saan pumunta ang pera, kahit pumunta ng impyerno yan, susundan natin yun. Kaya nga, the love, hindi po masama ang pera. Kung ayaw mo, bigay mo sa katabi mo. But the love of money is the root of all evil. Pag minahal na natin yan, kaysa kay Lord, doon na sumasama ang isang tao. Napansin mo? Kaya sinabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Para nang sa gayon, kapag nagpupurso tayo ng isang bagay, hindi yun ang Diyos natin. Tayo ang master nun. Tayo ang masusunod sa pera natin, sa resources natin. Si Lord ang masusunod sa buhay natin. Nakuha po natin, kung saan ka gutom, doon ka papunta. Pag wala, eto ngayon, pag wala na yung gutom natin kay Lord, pwedeng gamitin ng kaawayan para dalhin tayo sa kapahamakan. Kasi doon ka hungry. Ano po yun? Your appetite will dictate the direction of your life. Ngayon, kung kay Lord ka gutom, ito minsan ang kasinungalingan ng mundo sa atin. Ito ang ginagawa ng mga tao, habol ng habol sa gift. Anong problema doon? Kapag yung gift ang hinahabol natin, nawawala yan. Pag pera lang ang hahabulin mo, mawawala yan. Pag puro tao lang ang hahabulin mo, mawawala yan. Kaya ang hihahabol dapat natin, yung source. Nakahabol na yun. Kapag yung source ang hinabol mo, mawalan na yan. Hindi mawawalan yun. Kaya malaking kahangalan ang ibuhos yung buong buhay natin sa mga bagay-bagay at hindi kay Lord. Kaya Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinabi ni Lord, huwag kayong hangal. Be wise. Sa akin nagmumula ang lahat ng bagay. Bakit siya nangahabulin mo? Bakit yung mga bagay-bagay na aalala ninyo pag ako hindi nyo naaalala? Pag swelduhan, naalala nyo ko. Pag bigayan, nakalimutan mo na.
Nakuha natin, pag yung kay Lord nakalimutan, pag sa atin, hindi natin naaalala. Alam mo ba, yung mga bagay na makukuha mo ngayon, sa Kanya galing yan eh. You should remember God. Be hungry for God. Kasi kung saan yung direksyon natin, maniwala ka, kailanman hindi maliligaw si Lord. Yun ang sundan mo. Dapat dun tayo, wow. Dapat hindi ka mapapakali na hindi ka makakapakinig ng salita ng Panginoon. Dapat hindi ka napapakali, kapatid, na kung saan hindi ka nakaka-attend ng mga gawain. Dapat hindi ka napapakali. Na kung saan hindi ka makapag-pray. Remember God. Sabi nga po natin, remember God. Crucial ang action mo after. Eto, tignan mo maigi Tignan niyo po. I am depressed. So I will pray to you. Tandaan, crucial ang action mo after ng acceptance. Inamin mo na may depression ka. Inamin mo na may anxiety. Inamin natin na lubog tayo sa isang sitwasyon. Ulitin ko, the word depressed here means to sink. Inamin natin na lubog tayo sa sitwasyon. After ng acceptance natin, ano na? Ano na, te? Ano na, kuya? Nung inamin mo na wala kang pera, ano nangyari? Nung inamin natin na lubog tayo sa sitwasyon natin, ano nangyari? Kasi yung iba, maganda na rin yun, inamin niya. Pero after mong aminin, ano sunod na ginawa mo? I am depressed, so I will pray for you. Crucial ang action mo after ng acceptance. I am depressed, so I will. Sabi nga po natin, I will. Ano yung I will mo? Nung malaman mong lubog ka sa sitwasyon, ano yung I will? Yung gutom. Yung drive. Ano yung susunod na gagawin mo? Nung ikaw ay nalungkot, nung ikaw ay na-depress, nung ikaw ay lumubog, ano yung I will? I will end everything. Ayoko na. Suko na ako. Ay, wala talaga mangyayari. Matutuluyan kang lumubog nun. I will. Importante yung will na yon. Importante yung drive mo pa rin na huwag sumuko. Tandaan, our appetites dictate the direction of our lives. San ka gutom? Pag gutom ka kay Lord, pag si Lord ang inaasahan mo, gumuho na ang lahat, hindi guguho ang ating Panginoon. Remember God. Si Lord ang wag na wag nating kalilimutan sa panahon na palubog ang ating sitwasyon. Kasi pag si Lord ang naalala mo, maniwala ka, hindi ka na maalala ng iba. Maniwala ka, doon ka babangon. Yun ang pinakamasarap alalahanin sa panahon na palubog yung buhay natin. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Si Lord ang pinakamagandang alalahanin sa panahon na hindi na natin alam ang gagawin natin sa ating buhay. So how can we experience God's intervention when we feel like drowning? Kapag sinabi, I am depressed, I am upset, I am sinking, I am drowning, Lord. Ano gagawin daw natin? Wait for God. Expectantly and enduringly. Timing ni Lord. At hindi timeline lang natin. Magpaplano, pero habang dumadaan dun sa sitwasyon na yon, wait for God. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa panahon ng paghihintay, dun ka tumatalino. Sa panahon ng paghihintay kay Lord, dun ka lumalakas. Dun mo nararanasan ang ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin nyo, wait for God. Hindi sariling kilos, kundi direksyon ng ating Panginoon. Second, praise God. Continuously, importante yung again na yon. Tutuloy ka pa rin bang sumamba? Tutuloy ka pa rin bang magpuri sa Panginoon? Pagpalubog ang sitwasyon, paangat ang salita. Pagpalubog ang sitwasyon, paangat ang kilos. Lumulubog ka sa buhay, manalangin ka. Lumulubog ka sa buhay, magpuri ka. Lumulubog ka sa buhay, kapatid, umattend ka ng church. Paangat, hindi palubog. Nalulungkot ako. Nagkulong ka dun sa CR. Uy, nangyari kay Elijah. Na-depressed, nagtago sa kuweba. Ayoko na mabuhay. Sabi ni Elijah, man of God yun. Ayaw niya na daw mabuhay. Ang makakanda dito, kinatagpo siya ng Panginoon kahit sa loob ng kuweba. Sabi ni Lord, what are you doing there, Elijah? Maybe ito yung pangungusap sa atin ni Lord ngayon. Anak, hindi nagawa mo dyan. Bihis ka, sumamba ka.
Maybe some of you, ganyan yung naramdaman ngayon. Parang tinatamad ka sana kanina. Pero nakita mo, naku, wala akong dahilan, umaraw. Kanina maulan, baka sakali, may dahilan ako. Biglang umaraw, nakakahiya naman kay Lord. Pero parang nasabi, hindi, tulog mo na lang yan. Sige, iyak mo na lang yan. Sige, mag-overthink ka na mag-overthink dyan. Ganun na lang, sinasabi ng demonyo. Pero thank God, ang banal na spirito kasama natin. Di, lalahanin mo si Lord. Palubog na nga sitwasyon mo. Punta ka ng church. Sumamba ka sa Panginoon. Praise God. And remember God. Naniniwala ako na kaya mo napakinggan ito. Kasi may palubog na sitwasyon na kung saan iaangat ka ng Panginoon doon. Makakalaya ka sa sitwasyon na yan. Kasi naalala mo ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Gusto ko lang po sa inyo papansin ulit itong passage na ito. Sabi niya ganon, tignan niyo po Di po ba kayo nagtataka dito? Sabi niya, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. Notice, the psalmist is talking to himself. Importante itong self-talk na ito. Importante yung sinasabi mo kay Lord. Okay, number 1 yon. Pero sa panahon na palubog ang sitwasyon mo, listen to this, importante rin yung pinagsasasabi mo sa sarili mo. Ano yung kino-command mo sa sarili mo? Ano yung sinasabi mo sa sarili mo? O minsan, wag ka magsabi sa sarili mo, tuturuan ka ng demonyo. Di, palubog ka na, umayo ka na lang. Muo ka na, hindi ka mahal ng mga tao. Wala nang mamahal sa'yo. Hindi. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Sinabi niya dito, wait for God. For I will again give thanks to my God and for His saving intervention. So the psalmist is speaking to his emotions. Why? Because he is not allowing his emotion to dictate his mind and his motion. Don't allow your emotion to dictate your mind. Hindi yung nararamdaman natin ang magdidikta sa isip natin at dun sa motion natin. Tandaan natin, unstable ang emotion. Kapag ang emotion, si Lord ang naghahari, napaka-importante niyan. Magandang gamitin to. Pero sa panahon na unstable yan, huwag mong basta-basta sinusunod yan. Huwag mong hayaan yan na magdidikta sa'yo. Parang kang panahon. Kagabi pa, nakahanda na ako. Magja-jacket ako. Yan, pamalamig. Malakas ang ulan. Pag-gising ko, ang init. Change outfit. Sabi ko, ganito talaga yung panahon, no? Paiba-iba. And then the Lord spoke to me. Ganyan din ang sitwasyon. Ganyan din ang emosyon. So don't allow your emotion to dictate your motion. Anong gagawin mo? Alam niyo po, nasabi ko na po minsan, one of my favorite book and one of the best book pagdating sa depression, ang title nun is Depression Hates a Moving Target. Depression hates a moving target. Sa panahon na nade-depress ka, sa panahon na upset ka, ano gagawin mo? Move. Because depression hates a moving target. Move. Sabi nga po natin, move. Kaya napansin mo tong salmista? Why are you depressed, O my soul? Why are you so upset? Wait for God. I will pray. I will praise. Napansin mo? Mamaya dyan ang pagtatagumpayan mo na siya because depression hates a moving target. You must be determined to move on. Do something. Make yourself better than yesterday. Pag wala kang ginawang movement, ilulubog ka lang ng sitwasyon. Ilulubog at ilulubog ka niyan. Do something. Move. Manalangin, umasa sa Panginoon, at huwag mo na lang hayaan na lumubog ka. Again, the word depressed means sink. Dito sa passage na ito. To drown. Ilang beses ko na pong naranasan na ako ay muntik-muntik nang mamatay dahil sa tubig.
Kaya nga nung pinilit ako ng magulang ko na kumuha yung course ko nung college, Marine Transportation. Biruin mo, tubig pa. Takot nga ako dyan eh. Tapos may training pa. Hindi ko ano ba itong buhay na to. Natandaan ko po nun. Swimming kami. Alam mo naman, gilid-gilid eh. Yung mga gilid dito. Kunyari, nagsiswimming pool ka, tapos puro gilid, ikot ka lang ng ikot doon. Hawak ka ng hawak. Di ba ganon? Pero minsan nakakasawa din eh, no? Swimming ka pa, tapos kapit ka pa lang ng kapit doon sa tiles. Yung sa gilid, parang boring to. Minsan, lalakasan mo rin loob mo eh, no? Talon ako ganon. Mamaya dyan, pinabayaan ako ng mga kasama ko. Lakad lang sila doon. Papagaspas ako. Eto, tingnan mo. The more pala na kung saan wala ka sa sarili mo. Dumadating pa ng panahon noon na parang nawawala ka na sa sarili mo pag alam mong malapit na kayo magtagpo ni kamatayan. Kung ano-ano nang ginagawa mo, pagaspas ng pagaspas, nakalimutan mo na, hello, Marine Transportation, tinuruan ka para mag-swimming. Tapos hindi mo gagawin. Palibhasa, binabayaran mo yung professor mo eh. Yun ang problema dun, di natuto. Yan sinasabi ko, yung wait for God. Biruin mo, naglalagay para lang pumasa. O wala tuloy ako natutunan. Nung nandoon na ako sa sitwasyon na yon, lubog na ako kung ano-ano nang ginagawa ko. Pero alam niyo po sekreto? Kapag ikaw ay nalulunod, pumayapa ka. Sekreto ng paglutang yon. Napansin niyo po, tinuturo sa swimming, di ba? Lulutang kapag pumapayapa ka. The more na pumapagaspas ka, na walang direksyon, lumulubog ka. Kaya nga, huwag mag-alala, sabi ng Bible. Do not worry, kasi ilulubog ka ng worrying yan. Hindi ka lulutang, maniwala ka. The more na pumapayapa ka, umaasa ka, nananalangin ka sa Panginoon, napansin mo, lumulutang ka na. Kasi, nag-i-intervene ang ating Panginoon. Sa Kanya ka na lumalapit. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ano yung sitwasyon ngayong araw na ito na kung saan you feel like you're drowning? Emotionally, physically, financially, materially, spiritually. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Pumayapa ka sa Panginoon. Okay lang umiyak sa sitwasyon, pero ba ngayon sana yung iyak mo kay Lord na? Humihingi ka ng tulong, umaamin ka. Dalangin ko nga po, Panginoon, payapain niyo po ang puso ng bawat isa. Katagpuin niyo po, Panginoon, yung mga lumulubog naming sitwasyon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Hanapin mo si Lord. Kausapin mo siya. And for some of you right now, for all of us, o kung meron man dito ngayong araw na ito, maybe this is your first time na dumalo, nakapakinig sa mensaheng ito. At ikaw ay dumadaan sa isang palubog na sitwasyon at sinasabi mo, Lord, save me. It means rescue. Hindi nagkataon na napakinggan mo ito, kapatid. Tinaon ito ni Lord. Gusto kanyang isalba dyan sa lumang buhay na yan. Gusto niya kanyang isalba sa papalubog na buhay na yan. God wants to save you. If any one of you right now, naintindihan mo ang mensaheng ito, at first time mo, kapatid, that you really want to surrender everything to God, yung alalahanin, yung mga bagay na ginagawa natin, na out sa kalooban ng ating Panginoon, sinasabi mo, Lord, I want direction, I want peace in life. Lord, save me. Bibilang ako ng 3, kapatid, tataas mo yung kamay mo, mabilis lang mananalangin tayo. Na sinasabi mo, Lord, save me. Yusin mo po buhay ko, Panginoon. Kailangan kita sa buhay ko. Kapatid, itong panalangin ito, maniwala ka, after this, your life will never be the same again. Dahil hindi ka lumapit kung kani-kanino lang. Lumapit ka sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, mananalangin tayo ng personal. Tutulungan ka namin, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Mag-iiba, kapatid, yung sitwasyon mo. Hindi sa walang pagsubok, kundi matitindi yung pag-asa mo kay Lord. Knowing
na may malalapitan kang Diyos, knowing na may Diyos na sasalba sa'yo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mong ginawa yan sa iyong buhay, maniwala ka. The Lord is rescuing you. Mahal ka ng Panginoon. Magpatuloy ka kay Lord. Importante yung again na yon. After mong ma-born again. Hindi because of religion yan. Ang pagiging born again, ito ay relasyon mo kay Lord. Dahil yung anak mo, hindi naman kayo naging relihiyon. Naging magkarelasyon kayo. Ganon din kay Lord. It's not about religion. It's about your relationship with God. Ngayon masasabi mo na, hindi na lang dati yung prayer na mechanical, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Hindi na ganon. Totoong ama mo na siya kasi may relationship ka na sa Kanya. Yet to those who receive Him, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Pag tinanggap mo daw si Lord, nanampalataya ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. So ngayong araw na ito, ano man ang iyong pinagdadaanan sa lahat ng anak ng Diyos na nandirito, if you are sinking right now, lapit ka kay Lord. Humingi ka na ng tulong kay Lord. Wait for God expectantly and enduringly. Praise God! Kung paano ka magpuri nung naka-receive ka ng blessing. Tintihan mo lalo ang magpuri. Sa panahon na wala ka pa, sa panahon na may pinagdadaanan ka, praise God continuously and confidently. Because when praise goes up, blessings come down. Palayain mo yung sarili mo, kapatid, sa nagka-capture sa'yo na emotion. Palayain mo yung sarili mo sa nagka-capture sa'yo na poverty, anxiety. Every time na kinakausap mo si Lord, every time na umaawit ka, every time na nanalangin ka, lumalaya ka. And then remember God, kung anong kaya niyang gawin sa iyong buhay. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. 30 seconds to 1 minute. It's your time right now. Go after God. Sa mga palubog. Nung pumunta ka dito, maybe kapatid, nasa isang sitwasyon ka that you're sinking. Hayaan mong palayain ka ng Panginoon. Kaya ganyan ang ginagawa ng kaaway sa'yo para wag ka makapag-isip ng tama. Kaya kinukulong ka niya sa ganyang sitwasyon. Para di ka makapag-desisyon ng tama. Para di ka na makapagpuri kay Lord. Para di ka na makasamba. Lord, I pray that you free your people today. I speak God for liberty. Mapalalaki, mapababae, may edad na, mapabata pa. Maging malaya ka na sumamba. Maging malaya ka na manalangin. Palayain mo ang sarili mo sa depression na yan. Utusan mo yung sarili mo na lumapit kay Lord. Kausapin mo yung sarili mo. At kausapin mo si Lord higit sa lahat. Oh Lord. Sa lahat na nangangailangan sa Panginoon ngayong araw na ito, lumapit sa Kanya. Sa'yo na nangangailangan ng kagalingan, lumapit ka sa Panginoon. Kung palubog ka na dyan physically, kapatid, lapit kay Lord. Kung palubog ka na financially, emotionally, praise God. Because when praise goes up, blessings come down.
Kung hindi ka sanay magpuri, kung hindi ka sanay kumanta, kung hindi ka sanay manalangin, sanayin mo na yung sarili mo. Because worship is the culture of heaven. Oh Lord, come and rescue your people, Lord. Come and rescue us. Sa lahat na nangangailangan kay Lord, lapit sa Kanya. Minsan hindi mo masabi yung pinagdadaanan mo. Magsabi ka na lang ng papuri kay Lord. Magsabi ka na lang ng pasasalamat sa Kanya. Oh Lord, Lord, we need you, God. Oh Lord, oh Jesus. Lord, I lift up to you your sons and daughters today. Na feeling nila, Panginoon, that they are drowning. Lord, kami po ay papayapa sa iyong presensya. Thank God. Because you have said in your word in Matthew chapter 11 verses 28 and 29, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sinabi ng Panginoon. Kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayong oras na ito. Pumayapa ka, kapatid. Paano? Umasa kay Lord. Magpuri sa Kanya. Alalahanin ng Panginoon kung ano yung diskarte niya, kung ano yung dapat. Balik sa salita niya. Maniwala ka, kapatid. Yung palubog na sitwasyon, minsan hindi ka naman aalisin ni Lord sa tubig eh. Minsan, Lord, ba't di ako naaalis sa tubig? Kasi tuturuan ka niya lumangoy sa sitwasyon mo. And somebody in this place right now, na kahit nasa ganyan kang sitwasyon, the Lord will teach you to overcome that water. Para kang isang surfer, na kahit na napakataas ng alon, ini-enjoy mo na lang. At doon mo nararanasan, kapatid, ang pagiging kampiyon. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, I pray that you heal these people, Lord. In the name of Jesus. I pray, God, for healing of the heart. I pray, God, that you heal this body. You have said in your words, by His wounds we are healed. Panginoon, pagaling niyo po, Panginoon, ang mga may karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinapalayas ko ang karamdamang yan. Ang karamdamang yan, Lord, and we welcome healing right now. In the name of Jesus, I speak, God, for healing. I rebuke every demonic oppression right now in the name of Jesus. Yung pag-overthink na hindi na tama, na lumulubog na siya, I cancel it right now in the name of Jesus. I speak for peace which transcends all understanding. Bless your people, God. Comfort your people today. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil ngayong oras na ito, Panginoon, naniniwala kami. Ang importante sa pinagdadaanan namin ngayon ay kung sino ang kasama namin, Panginoon. Why are you depressed, O my soul? Why are you so upset? Wait for God, for I will again give praise to my God for His saving intervention. Salamat po sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa kapayapaan, salamat sa katalinuhan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Mas malakas na palakpak kay Lord. Palakpak ng pinagpala, pinagaling ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. I can
Amen.